Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung very successful na indignation rally sa Cebu City na kung saan si Tatay Digong naipakita niya ang kanyang magic at charisma. More or less 40,000 na mga volunteers, walang hakot, walang ayuda, nagpunta doon. Organic, nagpakita ng suporta sa Team Duterte. Okay, may dalawang senatorial candidates na pinalakpakan, napabilib ang mga Cebuano sa kanilang mga speeches. Una si Attorney Vic Rodriguez at pangalawa si Congressman Rodante Marcoleta. So ito, i-share ko sa inyo ang portion sa speech ni Attorney Vic Rodriguez nung saan ipinaliwanag niya ang huwad na impeachment ni VP Inday Sara na imposibleng mabasa ng mga kongresista yung 33 pages na articles of impeachment within 7 hours. Kaya huwad, kaya tama lang na nagsampa ng petition si VP Sara doon sa Supreme Court para i-question ang constitutionality ng impeachment na yan. Okay, pakinggan natin ang ating one and only Attorney Vic Rodriguez, ang lead convener ng Maisog sa ating bansa. Ako po muli ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56, ang tumugon sa hamon na pamunuan ang tunay, tapat at maisog na oposisyon. Alam ninyo ang napakaraming problema na kinaharap ng ating bansa. Subalit, pag-usapan natin dalawang bagay. Yung huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Napakarami binibida nila, napakaraming mangbabatas. Ibinida nila 215 congressmen ang pumirma upang i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. 215 sa loob ng 7 oras. Pang Guinness World Record po yan. Ang nakasaad sa ating saligang batas na saring advokasya ng hakbang ng Maisog. Ang hakbang ng Maisog ay nananawagan for this government and for every Filipino to uphold, respect, and defend our Constitution. Subalit sinalaula ang proseso ng impeachment. 215 congressmen ang pumirma sa loob ng 7 oras. Ayon sa ating saligang batas na siyang nakaukit, nakasulat at may garansya sa Article 11, Section 4, kinakailangan verified impeachment complaint. Pag sinabing verified, kinakailangan ito ay base sa kanilang personal knowledge o kaalaman o kaya base sa authentic document. Alam mo ninyo, pag-impeachment complaint na 33 pages, kung inyong talagang iintindihin, ang kaya lamang ho pumirma sa 1 oras ay 6. Sapagkat kung babasahin, iintindihin at ibabase ito sa personal knowledge o dili kaya sa authentic records, you have to have at least 10 minutes para maintindihan ito at bago mo pirmahan. Sa 10 minutong yan, sa loob ng 1 oras, 6 lamang ang makakapirma. Sa 7 oras na walang break, walang snack break, walang CR break, walang kahit anong break, 42 lamang ang makakapirma na mangbabatas. Saan galing yung 215 na pirma? Sa akap, na ang ibig sabihin pala ng akap
ay ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang tingin ng mga tiwaling mangbabatas. Habang kayo'y binibigyan ng 2,000, 3,000, higit marami ang inuuwi nila. Kanya pala ang akap ay ang kakapal ng aming pitaka. Kahit sabihin natin na sila'y sadyang mga henyo, subalit hindi ako naniniwala dahil isa lang ang kilala kong henyo sa Kongreso, yan ay si Senador Dante Marcoleta. Kahit po tig-5 minuto kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 lamang ang maaaring pumirma. At sa loob ng 7 oras na walang kahit na anong break, 84 lamang ang maaaring pumirma. Saan galing yung 215 na pirma dyan sa tinatawag nilang verified impeachment complaint? Kitang-kita kung paano sinalaula ang proseso. Laganap ang korupsyon at kasama ko na lumalaban dito ay isang batang-batang abogado, bagong kasal at gagawin ninyong bagong senador, si Senador Attorney Jimmy Sinalaula ho nila ang proseso ng impeachment. Hindi lamang ho pera nating mga Pilipino ang kanilang ninanakaw. Pati ho ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nais din nilang nakawin. Papayag ba kayo? Ito yung ating panawagan sa hakbang ng maisog. Humihingi tayo ng transparency, accountability, peace, and security. Nananawagan tayo sa lahat ng Pilipino to uphold, defend, and respect our Constitution. Yung pinakita nilang bilis sa pagpirma, kahit tinatawag itong verified impeachment complaint, ay paglapastangan sa ating saligang batas. Kanya tayo, pag nananawagan to uphold, defend, and respect the Constitution, hindi pag-usapan si Vice President Inday Sara Duterte. Pag-usapan natin kung paano sinasalaula ng iilang tiwali at elitistang mambabatas ang sagradong mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino kay Inday Sara Duterte. Ilan ang bilang ng 250? Sa launa nila ang mandato ninyo, ang mandato ng 32 milyong Pilipino. Huwag po tayong pumayag. Nakikita ko ngayon, ang kailangan ng Pilipinas at ang kailangan ng Pilipino ay mabawasan, ay trabaho, hindi akap. Ang kailangan ng Pilipino ay respetuhin ang kanilang dangal at dignidad, hindi ayiks. Ang kinakailangan ng Pilipino ay tunay na pagbabago, hindi ang patuloy na ginagawa tayo mga timawa at lagi na lamang gusto naglilimos sa mga tiwaling mambabatas. Kanya bilang aplikante ninyong senador, aking pinamumunuan ang war on corruption o gera laban sa korupsyon. Katulad din ng aking kasama sa tinatawag nilang Team Suka. Ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka rin ang kalaban ng mga peking ginto. At ang suka rin ang tatapos sa mga nambubudol sa ating mga Pilipino.
kinakailangan ho natin na mga kasama. Nariyan na si Senador Dante Marcoleta, nariyan pa si Senador Jimmy Bondoc. Kinakailangan natin yung number 53 na kapwa ko galit sa korupsyon. Isama natin, suportahan, tangkilikin, Senador Pastor Apollo C. Quiboloy. Kinakailangan nating magsama-sama. We must all understand what is at stake for our country this midterm election. You have to take this midterm election as a referendum. Payag ba kayong magpatuloy pa ng 3 taon ang ganitong baluktot na pamumuno? Hindi. Higit bang mabuti ang buhay ninyo ngayon kaysa sa buhay ninyo noong ang Pangulo ay si Pangulong Rodrigo Duterte? Ligtas ba ang pakiramdam ninyo ngayon pag kayo'y naglalakad sa lansangan? Mas kokonti ba ngayon ang droga at drug addict sa lansangan kaysa nung panahon ni Pangulong Duterte? Ito yung mga mahalagang usaping panlipunan na dapat nating gawing batayan sa pagpili ng ating mga bagong magiging leader pagdating ng May 12, 2025 election. Ang mga Duterte-approved and certified senatorial candidates, ito ho yung mga dapat nating pinag-uusapan. Hindi po yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi tayo mabubusog sa impeachment na yan. Hindi tayo magkakaroon ng 20 pesos kilo ng bigas sa impeachment na yan. Hindi bababa ang presyo ng pasahe, ang presyo ng produktong petrolyo at ang presyo ng pangunahing bilihin pag pinag-uusapan natin ang tungkol sa huwad na impeachment. At bilang namumuno sa gyera laban sa korupsyon, bilang tunay at maisog na oposisyon, aking pinamumunuan at bilang senador ninyo, nais kong amyendahan ang tinatawag nating batas laban sa pandarambong, ang batas laban sa mga mandarambong. Sa kasalukuyan, bago ka makasuhan ng plunder, kinakailangan ang ninakaw mo na ay hindi bababa sa 50 milyong piso. Isang malaking kalokohan. Kaya bilang senador ninyo, aamyendahan natin yung plunder law, ibababa natin ang threshold mula 50 million to 1 million pesos na lamang. Tuldukan na natin ang naging kultura na ng korupsyon sa pagsisilbi sa bansa. At pag nagawa ko po yan bilang senador ninyo, kasama si Pastor Senador Apollo Quiboloy, ating ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty sa lahat ng mahatulan ng kasong pandarambong. Death penalty sa lahat ng mahatulan sa kasong droga na siyang kasasangkutan ng mga taong gobyerno, mga banyaga, foreigner o dayuhan. At siyempre, ang lagi kong sinasabi, ang Alpha and Omega, the beginning and the end of the corruption in our country is our yearly national budget. Bilang senador ninyo, babantayan natin ang tamang proseso ng pagpasa ng budget.